Naniniwala ba kayo sa reincarnation o ang muling pagkakatawang tao ng isang namayapa na? Maligayang pagbabalik dito sa Kuya Dem Stories. Ang kwento na itatampok natin ngayon ay tungkol sa isang misteryosong kaso ng muling pagkakatawang tao o reincarnation. At hindi lang yon, natatandaan niya pa ang nakaraang buhay niya at kung paano siya pinaslang. Bago natin simulan ang kwento, ano nga ba ang reincarnation? Ito ay isang paniniwala ng mga iilang tao na ang espiritu o kaluluwa ng isang namayapa ay maaaring muling mabuhay o magkaroon ng katawan sa pamamagitan ng pagsilang muli. Ikaw ba, naniniwala ka ba sa reincarnation o muling pagkakatawang tao ng isang namayapa na? I-comment mo sa comment section ang sagot mo, kapatid. Ang kakaibang istorya ng reincarnation na itatampok natin ay nagmula sa isang batang lalaki na nakatira sa Golan Heights, isang lugar na malapit sa border ng Syria at Israel. Ang batang ito ay kabilang sa Druze ethnic group, isang grupo ng mga tao na malakas ang paniniwala sa reincarnation. Ipinanganak ang bata na may pulang balat sa kanyang noo at paniniwala ng mga Druze ang mga balat o birthmarks ay indikasyon ng death wounds o sugat na dahilan sa pagkamatay niya bago pa siya na-reincarnate. Nang lumaki na ang batang may balat sa noo at natuto na itong magsalita, meron itong kinukwento sa kanyang ina na pinaslang daw siya gamit ang palakol kahit na pangalan ng taong pumaslang sa kanya ay naaalala niya pati ang itsura. Labis na ipinagtaka ng mga magulang ng bata ang mga claims niya kaya ikinonsulta nila ito sa isang spiritual psychiatrist na humahawak din ng mga kaso ng reincarnation claims na si Dr. Eli Lash. Naging interesado ang doktor at ang mga magulang na siyasatin at alamin kung totoo nga ang claims ng bata. Dinala nila ang bata sa lugar na sinasabi niya na doon siya nakatira sa nakaraang buhay niya at pagdating nila sa baryo, biglang naalala ng bata ang kanyang pangalan sa nakaraang buhay niya. Kaya ipinagtanong-tanong nila sa mga nakatira doon sa baryo ang pangalang sinasabi ng bata. Napag-alaman nila na ang taong sinasabi ng bata ay nawala na lang na parang bula. Ilang taon na ang nakalipas. Dahil sa napag-alaman nila, naging mas interesado sila. Nagpatuloy sila sa pag-iikot sa baryo upang mangalap pa ng ibang impormasyon na magpapatunay sa mga sinasabi ng bata. Hanggang narating nila ang dati daw niyang tinitirahan at dito may nakasalubong silang isang mama. Ikinagulat nilang lahat nang tawagin ng bata ang buong pangalan ng mama. Kinumpronta niya ito at ito ang mga sinabi niya. Kapitbahay mo ako dati, nag-away tayo at humantong sa pagpatay mo sa akin gamit ang palakol. Namutla ang mama sa mga katagang sinabi ng bata pero iginiit ito ng mama na walang katotohanan ang mga sinasabi ng bata. Nagpatuloy ang bata sa pagsasalita at sinabing, alam ko kung saan mo ako pinatay at saan mo rin ako inilibing. Lumakad ang bata at dinala ang mga tao sa lokasyon kung saan daw siya inilibing, kasama rin ang mamang inakusahan niya. Sa pagdating nila sa lokasyon at para maliwanagan ang lahat, ipinahukay ito sa mga tao. At dito na nga natuklasan ang isang kalansay na may kasamang palakol. Nakita rin sa noo ng bungo ang tama ng palakol na katulad ng itsura sa balat ng bata na may kita rin sa kanyang noo. Dahil sa ebidensyang iyon, umamin ang mama sa krimeng nagawa niya ilang taon na ang lumipas. Hindi lang ito ang kwento ng reincarnation. Marami pang mga batang nagkiklaim na naaalala nila ang nakaraang buhay nila. Maraming hindi naniwala sa kwento ng reincarnation na ito dahil wala daw itong matibay na pruweba. Ang doktor lang ang nakakaalam sa misteryosong kaso na ito, ngunit hindi niya naibigay ang buong impormasyon sa kaso ng batang nag-reincarnate bago ito mamatay. At dito na po nagtatapos ang video na ito. At kung nagustuhan mo ang kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. At muli, shoutout muna!